isang pamumulaklak ng calcareous algae sa baybayin ng West Iceland noong tag-araw ng 2009 na Erla Bjork Ornolfsdottir at Agnes Idol ang aming Marine Research Center sa Breiðafjörður, Snaefellsberg, Marine Research Institute, Reykjavik, Erlidsjöfaransóknir.is Calcareous algae, Coccolithophorids. Ang calcareous algae ay maliit na unicellular planktonic algae na kinuha ang kanilang pangalan mula sa calcareous plates, caccoliths, na sumasakop sa ibabaw ng algae. Ang calcareous algae ay matatagpuan sa lahat ng karagatan sa mundo maliban sa mga polar region. Isa. Ang mga calcareous algae blooms ay maaaring makilala mula sa satellite images, figure 1, dahil ang mga calcareous plates ay sumasalamin sa liwanag ng isang tiyak na wavelength na nakita ng satellite. Ang pandaigdigang pamamahagi ng algae ay sa makatuwid ay medyo kilala at naimapa. Ang density ng calcareous algae blooms ay napag-alamang pinakamataas sa mga rehiyon na may temperate at cold temperate. Isa. Ang mga calcareous algae ay namumulaklak sa timog ng Iceland sa tagsibol at unang bahagi ng tag-araw ay itinuturing na tiyak ngunit iba-iba ang laki sa pagitan ng mga taon. Sa mga nagdaang taon, ang mga pamumulaklak ay napansin din sa West Iceland at kanlurang North Iceland. Sa pagtatapos ng Hunyo taong 2009, isang malaking pamumulaklak ang naobserbahan sa kanlurang baybayin ng Iceland, na umabot sa Faxaflói at Breiðafjörður. Ang pamumulaklak ay malinaw na nakikita sa mga imahe ng satellite at ang pagbuo ng pamumulaklak ay maaaring masubaybayan araw-araw, larawan 1 at larawan 2. Figure 1. Kalkandeni malapit sa West Iceland, January 26, 2009. Arrows larawan 2. Ang Sedge Meadow sa Breiðafjörður at ang nakapalibot na lugar sa kanluran noong 3 ng Hulyo taong 2000 mga bulaklak ng Iceland at mga karaniwang species ang pinakakilalang calcareous algae sa Iceland nitong mga nakaraang taon, at ang pangunahing bahagi ng pamumulaklak na tinalakay dito, ay ang Emmeliania huxley, larawan 3. Ang isa pang karaniwang uri ng hayop sa buong bansa ay ang Coccolithis pelagicus, larawan 3. Ang mga calcareous na pamumulaklak ay makikita sa mata, tulad ng ginawa ng maraming mapagmasid na individual, dahil ang kulay ng dagat ay nagbabago mula sa isang madilim na asul hanggang sa isang mapusyaw na asul-berde, figure 4. Mga electron microscope mula sa Algal Beam, Best of Bethany, The University of Stevens figure 4. Mga light blinker sa kaliwang bahagi densidad at pamamahagi ng Emmeliania huxley sa Breiðafjörður. Noong 3 ng Hulyo taong 2009, isang sampling expedition ang isinagawa sa paligid ng mga panlabas na abot ng Breiðafjörður at ang mga sample ay kinuha sa mga piling istasyon mula sa pamumulaklak, larawan 2. Ang mga sample ay kinuha sa 10 metro na lalim sa bawat istasyon upang masuri ang density ng pamumulaklak at para sa mga sukat ng chlorophyll A, larawan 5. Larawan 5. A. Tinamaan ni Naitachiki Emilianie ang INM at 10x na lalim sa mga CES station ng algae sa kapaligiran pagtalakay ang mga kondisyon sa kapaligiran na malamang na pabor sa calcareous blooms ay ang pinagsamang epekto ng pagtaas ng temperatura sa itaas na antas ng dagat, stratification sa ibaba 20 metro at mataas na solar radiation. 2. Kapag ang mga kondisyon ay kanais-nais, ang mga pamumulaklak ay maaaring napakalaki at, dahil sa patuloy na pagbuo ng mga calcareous shell, ang akumulasyon ng calcium sa ilalim ng mga sediment ay nagiging makabuluhan. Bilang karagdagan, ang mga calcareous bloom ay may malaking epekto sa pagpapalitan ng CO2 sa pagitan ng atmosfera at ng dagat at naglalabas ng DMS, dimethyl sulfide, sa atmosfera sa ibabaw ng dagat. 3. Ang DMS sa itaas na kapaligiran ay itinuturing na isa sa mga salik na humahantong sa pagtaas ng pagbuo ng ulap sa North Atlantic sa tag-araw at nag-aambag sa tinatawag na acid rain. Papkir. Ang kapitan ng sampling expedition noong 3 ng Hulyo ay si Solveig Conradsen, Gina S. Sapanta ang nagsuri at nagbilang ng planktonic algae, at sinukat ni Karen Olsen ang dami ng chlorophyll sa mga sample. Nagpapasalamat kami sa kanilang tulong at mabuting gawain sa pagsasagawa ng proyekto. Mga pinagmumulan. 1. Brown C.W. at Yoder J.A. 1994. Namumulaklak ang Coccolithophorid sa pandaigdigang karagatan, J ng GF. Race, 99 is to 7,467-7,482. 2. Dionysius E.R. at iba pa.
2006. Coccolithophore bloom size variation bilang tugon sa regional na kapaligiran ng subarctic North Atlantic, Limnol. Oceanoger. 51 is to 2122-2130. 3. Hologon PM at iba pa. 1993. Isang biogeochemical na pag-aaral ng Coccolithophore, Emily Anya Huxley, sa Hilagang Atlantiko. Global Bioge. Mga siklo 7 is to 87 7 is to 879-900.